Inatasan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte na paalalahanan ng bise kaugnay sa inilatag na parusa sa mga lalabag sa sub judice rule. Sa gitna kasi ng Day 19 ng impeachment trial, nagpatutsyada si Duterte laban sa prosekusyon at ilang mambabatas. Nakatutok si Joseph Moro. Sa isang pahayag, pinatutsadahan ni Vice President Sara Duterte ang prosecution at mga mambabatas na nais daw gawing lehitimo ang impeachment complaint kahit na wala ni isang hibla ng ebidensya. Sabi niya, dapat na daw sila maging kumpiyansa sa lakas ng kanilang kaso at hindi dapat nangingisda para sa ebidensya habang isinasagawa na ang paglilitis. Dagdag niya, kung malakas na ang kaso, hindi na ito kailangang palamutian pa ng pagdadrama. Katulad na lamang ng pagtawag ng isang senador sa isang testigo na estupido, pagbansag sa kanya ng isang abogado bilang mastermind ng scam o pagtawag sa kanya bilang brat. Ipinapakita raw ng mga pang-insulto na kailangan nilang magpanggap kahit na mahina ang kaso. Ang pahayag inilabas ng bise habang inilalatag ng Senate Impeachment Court ang mas mahigpit na pagbabantay sa pagsunod sa sub judice rule, kung saan binalaan ni Presiding Officer Senator Chis Escudero ang mga senator judges, prosecution, depensa at maging si Duterte bilang respondent laban sa mga komento na nakakaapekto sa kredibilidad ng impeachment. Kaya sinumbong ito sa korte ni Lead Prosecutor Congressman Jervil Luistro. Should also be guided by the sub judice rule, di ba? Ang mga recent na statements niya, bending the law. Sinasabi niya just to judge the evidence, hindi lang daw magdrama-drama. So the way she looks at this impeachment trial is just an episode of series of drama. It's also in a way an attack on the integrity of the court. Tugon ni Escudero dahil wala pang naibababang hatol ang korte noon. Hindi pa sakop ng pagbabawal ang mga binanggit ng bise. Pero inatasan ni Escudero ang abogado ni Duterte na paalalahanan ng bise sa maaaring maging aksyon kung lalabag ito sa sub judice rule sa hinaharap. Because henceforth, again, given the prospectivity of the ruling, the necessary actions will be taken against her not only by the court, but also, given that she's a lawyer, via what the presiding officer earlier mentioned in relation to CIPRA and in relation to the Office of the Bar Confidant. Simpleng paliwanag ng Senate Impeachment Court tungkol sa patakaran sa sub judice ay ito ay para maiwasan ang paglilitis ng kaso sa labas ng korte. Ang parusa sa paglabag dito, posibleng umabot ng hanggang sa Korte Suprema para sa mga abogadong may kinalaman sa impeachment. Kapag talagang third strike, fourth strike na, hindi na talaga natuto even without the even with a fine, then the presiding officer will issue an order to refer the matter to the Supreme Court for the disciplinary action. Is it a fair ruling of the court? Yeah, you think so? Why? Apo, we always submit to whatever the court naman rules. Coverage is a rule, yun lang, I won't comment any further. You will inform him, of course. Her. We'll inform her. In all stages, dapat yung proceedings talaga dapat fair. Okay. And so, part of that fairness, kailangan i-implement it. Ang prosekusyon, nirerespeto rin daw ang utos ng korte. Somehow it will have an effect, but we will do the necessary innovations kasi hindi kami papayag na hindi maabot ng bawat Maria at Juan de la Cruz ang impormasyon. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.